Bakit laging may digmaan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo? Bakit may patuloy na hidwaan, kahit sa pagitan ng mga bansang Muslim? Ang isang nakakagulat na susi sa pag-unawa sa labang ito, ay makikita sa dalawang tao sa Biblia, na sina Isaac at Ismael. Ang dalawang magkapatid na ito, ay mga anak ni Abraham. Si Isaac ang naging ninuno ng mga Hudyo, at si Ismael naman ang naging ninuno ng mga Arabo at Muslim. Libu-libong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng alitan ang dalawang magkapatid. Isang alitan na kapansin-pansing kahawig ng hidwa ang nakikita natin ngayon, sa pagitan ng Israel at ng mundong Muslim. Ngunit hindi lang ipinaliwanag ng Biblia, kung paano nagsimula ang alitang ito, kundi binunyag rin ito kung paano ito matatapos. Ating tutuklasan ang nag-iisang tagpo sa Biblia, kung saan nagkasundo sina Isaac at Ismael, isang tagpo na ayon sa mga iskolar, nagpapakita ito kung paano magtatapos, ang labang ito sa kasalukuyan. Si Isaac at ang kanyang ina na si Sarah, ay sumasagisag sa mga mamamayan ng Israel. Habang ayon sa tradisyong Muslim, si Ismael at ang kanyang inang si Hagar, ay kumakatawa naman sa mga taong Muslim. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan mula sa pananaw na ito, tila perpektong nagtutugma ang lahat. Nagsisimula ang alitan sa isang pangako mula sa Diyos. Mababasa natin ito sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 2 at ganito ang sabi. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ngunit may isang problema, baog si Sarai, ang asawa ni Abraham. Hindi siya maaaring magkaanak. Noong mga panahong iyon, sinusukat ang halaga ng isang babae sa kanyang kakayahang magdalang tao, kaya't, naging matinding kahihiyan para kay Sarai ang kanyang pagiging baog. Kalaunan, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Sarai at ginawa itong Sara, na ang ibig sabihin ay, prinsesa. Ngunit para kay Sara, parang biro lamang iyon. Paano siya magiging prinsesa, kung hindi man lang siya makapagbigay ng tagapagmana kay Abraham? Lumipas ang panahon. Habang sila'y tumatanda, lalo lamang tila nagiging imposibleng matupad ang pangako ng Diyos na sila'y magkakaanak. Sa huli, napuno si Sara ng matinding panghihina ng loob. Siya mismo ang nagbigay ng mungkahi kay Abraham. Sa Genesis Kapitulo 16 versikulo 2, sinabi ni Sara ang ganito. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sara. Ibinigay niya si Hagar, ang kanyang alila, upang si Abraham ay magkaroon ng anak sa kanya. Isa itong hakbang ng kawalan ng pag-asa, ngunit nagbunga ito ng bagong suliranin. Dahil sa inggit at pakiramdam ng pagiging mababa, nagsimulang maging malupit si Sara kay Hagar. Buntis at pinapahiya, si Hagar ay tumakas patungong disyerto. Mag-isa sa malawak na kawalan, tila wala na siyang pag-asa. Ngunit sa kanyang pinakamadilim na sandali, hindi kamatayan ang dumatal sa kanya, kundi isang banal na karanasan. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya, malapit sa isang bukal sa ilang, at diretsyong nakipag-usap sa kanya. Mababasa natin ito sa Genesis Kapitulo 16 versikulo 9 hanggang 11. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin. At sa karamahay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ika'y magsisilang. Ismael, ang sa kanya iyong iipangalan. Sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong karaingan. At dito, ipinakilala ng aklat ng Genesis ang isang hula na nagpapaliwanag ng ating kasalukuyang panahon. Isang paglalarawan sa pagkatao ni Ismael na mag-iiwan ng tatak sa kanyang magiging mga lahi magpakailanman. Mababasa natin ito sa Genesis Kapitulo 16 versikulo 12. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na. Asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikasama sa mga kaanak.
Ang sinaunang pahayag na ito ay tila eksaktong paglalarawan ng mga balita ngayon. Maaaring mukhang nakakasakit pakinggan, pero huwag nating kalimutan, na pinagpala pa rin si Ismael ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mailap na asno? Hindi ito isang insulto. Sa sinaunang mundo, ang mailap na asno ay sagisag ng lubos na kalayaan, isang espiritong matatag, hindi sumusuko kaninuman, at malayang gumagala. Ang hulang ito ay naglalarawan ng isang bayang itinakdang mabuhay sa kabila ng lahat ng balakid, ngunit kasabay nito ay mabubuhay sa halos patuloy na kaguluhan at alitan. Bumalik si Hagar, at isinilang ang kanyang anak na pinangalanan ni Abraham na Ismael. Ang batang ito ang magiging ninuno ng mga taong Arabo, kung saan kalaunan ay sisibol ang Islam. Sa wakas, matapos ang mahabang taon ng paghihintay, nasa mga bisig na ni Abraham, ang patunay na totoo ang pangako ng Diyos. Sa loob ng 13 taon, si Ismael lamang ang kanyang anak, ang kanyang panganay, ang sentro ng kanyang mundo, at ang inaasahang tagapagmana ng lahat ng kanyang plano. Ngunit ang hulang ito ay may dalawang mukha. Binalaan din ng hula na ang kanyang kamay ay laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. Nakakalungkot, pero ang hula ng walang katapusang alitan ay tumatama sa dalawang masakit na katotohanan sa kasalukuyan. Ang mga makabagong digmaan, gaya ng sa Syria o Yemen, ay mga trahedyang halimbawa ng labanan sa pagitan ng magkakapatid, na muling umaalingaw sa babala, na ang pagiging mapag-alitan ni Ismael, ay pati sa sarili niyang mga kapatid. Ngunit ang hula ay lalong naging malinaw nang isilang si Isaac. Dito lubos na lumitaw ang ugat ng alitan sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim. Lumipas ang maraming taon. Si Sarah ay 70 taong gulang na, at tuluyan nang nawalan ng pag-asa sa pangako ng Diyos. Tanggap na niyang si Ismael na ang magpapatuloy ng kanilang lahi. Pakiramdam niya'y iniwan na siya ng Diyos. Ngunit isang araw, bigla na lang dumating ang 3 mahiwagang bisita sa tolda ni Abraham. Habang tinanggap sila ng 79 na taong gulang na si Abraham, at pinakitaan ng mabuting pakikitungo, isa sa kanila ang nagbigay ng nakakagulat na balita. Sa Genesis Kapitulo 18 versikulo 10, mababasa natin ito. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya. Narinig ni Sarah ang pag-uusap, mula sa loob ng tolda at natawa. Hindi ito tawa ng tuwa, kundi ng mapait na kawalang paniniwala. Hindi na siya umaasang magkaanak pa. Ngunit sa kabila ng lahat, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak ni Sarah ang isang anak na lalaki, at pinangalanan ito ni Abraham na Isaac, na sa wikang Hebreo ay nangangahulugang, siya ay tatawa. Ang pangalang ito ay magpapaalala magpakailanman sa tawa ng pagdududa na nagmula sa kanyang mga magulang. Sa loob ng kampo, may saya sa loob ng ilang panahon, ngunit unti-unting lumalalim ang tensyon. Pumutok ang alitan ng dalawa. Nakita ni Sarah si Ismael na pinagtatawanan ng kanyang batang kapatid. Ibig sabihin, hindi basta laro o biro lang ang ginawa ni Ismael, ito'y hamon sa pagiging tagapagmana ni Isaac. Parang sinasabi ni Ismael, ako ang panganay. Ako ang tunay na tagapagmana, o marahil ay si Sarah mismo ang kinukutya. Ito na ang huling patak ng pasensya ni Sarah. Agad siyang nag-utos kay Abraham. Palayasin mo ang aliping babaeng iyon at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng babaeng iyon ay hindi dapat makibahagi sa mana ng aking anak na si Isaac. Ayon sa Biblia, labis na nalungkot si Abraham, dahil sa pagmamahal niya kay Ismael. Wasak ang puso niya, ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham na pakinggan si Sarah, at kasabay nito, ipinangako niyang gagawin rin niyang dakilang bansa si Ismael. Masakit man, sumunod si Abraham. Kinabukasan, nagbigay siya ng tinapay at tubig kina Hagar at Ismael, at pinapunta sila sa ilang. Ang pamamaalam na iyon, ang nagsilbing pisikal na paghihiwalay na nagpatibay sa simula ng espiritual na pagkakabaha-bahagi.
Isang ama, ang napilitang pumili sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Ang pighati ni Abraham sa pagpapalayas kay Ismael, ay sumasalamin sa malalalim na sugat ng kasaysayan, na dala pa rin ng mga Hudyo at mga Muslim hanggang ngayon. Ipinangako mismo ng Diyos kay Abraham, na pagpapalain si Ismael, matapos marinig ang taimtim na panalangin, ng patriarka para sa kanyang anak. Para kay Ismael, ang pag-iral ni Isaac ay tila pagbura sa kanyang sariling pagkatao. Makikita natin ang kahalintulad nito ngayon. Ang pag-iral ng Israel ay tinitingnan ng maraming kalapit na bansang Muslim bilang pagbura sa kanilang Muslim na pagkakakilanlan. Ang matinding panawagan ni Sarah noon. Ang anak ng babaeng iyon ay hindi maaaring magmana kasama ng anak ko. Ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon sa mga pinakamatitinding talumpati ng mga radikal, tulad ng mga lider ng Iran na nananawagan ng tuluyang pagwasak sa Israel. Sa kabila ng masakit na paghihiwalay nina Isaac at Ismael, kung saan si Isaac ay sumasagisag sa Israel, at si Ismael naman sa mga taong Arabo, may plano ang Diyos para sa kanila pareho. Ngunit ang mga planong ito ay magkaiba. Upang maunawaan kung bakit iba ang pagpapala ni Ismael kumpara kay Isaac, kailangan munang maunawaan ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito, ang tipan sa Diyos. At higit sa lahat, tanging si Isaac lamang ang tumanggap ng tipan. Ang tipan ay higit pa sa isang simpleng pangako. Ito ay isang sagradong kasunduan, isang espesyal at walang hanggang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng isang hinirang na bayan. Sa pamamagitan ng tipan na ito, ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang natatanging relasyon, at mula sa kanya, magmumula ang mga pagpapalang dadaloy sa lahat ng kanyang mga lahi. Pero bakit kay Isaac at hindi kay Ismael? Ang sagot, ito ay isang banal na pagpili, na hindi natin ganap na maiintindihan. Ngunit napakalinaw ng Diyos sa kanyang sinabi sa Genesis Kapitulo 17 versikulo 19. Kaya't sumagot ang Diyos, hindi, ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki, at tatawagan mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. At sa bandang huli, muling pinagtibay ng Diyos ang tipan na ito. Ang banal na pagpili ay hindi nakabase sa galing ng tao, o sa ayos ng kapanganakan. Ipinanganak si Ismael mula sa plano at pagsisikap nina Sarah at Abraham bilang tao. Ngunit si Isaac ay isinilang sa pamamagitan ng isang milagro. Isang direktang pagkilos ng Diyos sa matatanda at baog na katawan. Ang espiritual na tipan ay nakakabit sa milagro, hindi sa plano ng tao. Tinatanggap ni Ismael ang pagpapala ng kadakilaang makamundo. Si Isaac naman ang tumanggap ng tipan upang maging bahagi ng banal na kasaysayan ng Diyos. Ngunit ipinakita rin ng Diyos na kahit hindi si Ismael ang anak ng tipan, hindi siya nalayo sa kanyang malasakit. Bago pa man ang pagpapatapon, nang manalangin si Abraham para sa kanyang panganay. Direktang tumugon ang Diyos at nagbigay ng pangako ng kadakilaan. Mababasa natin ito sa Genesis Kapitulo 17 versikulo 20. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya, at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ang pangakong ito ay kamanghamanghang natupad sa disyerto, matapos palayasin sina Hagar at Ismael mula sa kampo ni Abraham. Nang sila'y halos mamatay sa uhaw, isang anghel ng Diyos ang dumating. Hindi lamang sila iniligtas sa pamamagitan ng pagpapakita ng balon ng tubig, kundi inulit din ang pagpapala. Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata. Gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Siya ay naging ama ng 12 prinsipe, na itinuturing na katumbas ng 12 anak ni Jacob. Na siyang naging pundasyon ng 12 tribo ng Israel. May mga naniniwala na natupad ang pangakong ito sa pag-angat ng mga taong Arabo. Mga dakilang imperyo, mayamang kultura, at napakalawak na impluwensya sa mundo. Ngunit kapansin-pansin, magkaiba ang bersyon ng buhay ni Abraham sa Quran at sa Torah.
Nagpatuloy ang tunggalian ng mga anak ni Abraham, kahit sa mga sagradong kasulatan ng dalawang relihiyon. Ang labanan sa pamana ay naging tunggalian kung sino ang tunay na nagsasalaysay ng kwento ng Diyos. Ipinagpapalagay ng Islam na ang mga naunang banal na kasulatan, tulad ng Torah ng mga Hudyo, ay binago ng mga tao sa paglipas ng panahon. Dahil dito, itinatampok ng Quran ang sarili bilang huling at tamang mensahe mula sa Diyos. Sa Biblia, ang pinakamalaking pagsubok sa pananampalataya ni Abraham ay dumating, nang utusan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Isa itong mahalagang sandali, na nagpapatibay sa tipan. Ngunit sa Islam, ganap na naiiba ang kwento. Ayon sa tradisyong Islamiko, hindi si Isaac kundi si Ismael ang anak na iaalay ni Abraham. Bakit nagkaroon ng pagbabagong ito? Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang pagiging anak ng sakripisyo ay nagbibigay ng pinakamatinding espiritual na pamana. Sa pagsasaayos ng Islam kay Ismael bilang anak ng sakripisyo, ginagawa siyang pangunahing tauhan sa pinakadakilang gawa ng pananampalataya. Dahil dito, inililipat ang espiritual na pamana sa kanyang angkan, kung saan magmumula ang propeta Muhammad. Hindi ito maliit na pagbabago. Ito ay isang paraan ng pag-aangkin sa tunay na pamana ng tipan. May isang kakaibang detalye, hindi binanggit ng Quran kung sino ang anak na iaalay. Ngunit ayon sa mga iskolar ng Islam, ito ay si Ismael. Dito umuusbong ang malaking kaibahan. Ang Hudaismo at Kristyanismo ay ipinagpapatuloy ang kwento sa pamamagitan ni Isaac. Samantalang itinuturing ng Islam na sila ang tama at sila ang pagwawasto ng orihinal na kasaysayan. At itinuturing sina Abraham at Ismael bilang mga tagapagtatag ng pinakabanal na lugar ng Islam, ang Mecca. Ang tunggalian sa pagitan ng mga bersyon ng kwentong ito, ay nagdulot ng tunay at mararahas na epekto. Ang labanan sa mga sagradong lugar sa Jerusalem ang perpektong halimbawa nito. Ang pinakabanal na lugar ng mga Hudyo, ang Temple Mount, ay siya ring kinatatayuan ng dalawang pinakamahalagang mosque ng Islam ngayon. Parang isang kasaysayan ang itinayo sa ibabaw ng isa pa. Ang pagkontrol sa lugar na ito, ay naging simbolo ng kung aling relihiyon ang tama. May isa pang kamangha-manghang detalye na nagpapalalim sa tensyon. Sa ilalim mismo ng Dome of the Rock, ang gintong mosque ng Jerusalem. Matatagpuan ang isang bato na tinatawag na foundation stone. Sa tradisyong Hudyo, ang batong ito ay hindi basta-basta lamang. Ito raw ang sentro ng espiritual na mundo. Ang lugar kung saan nilalang si Adan. Kung saan inihanda ni Abraham ang sakripisyo kay Isaac. At kung saan minsang nakatayo ang pinakabanal na bahagi ng templo ni Solomon. Sa tradisyong Islamiko, dito rin mismo sa batong ito umakyat si Propeta Muhammad sa langit, sa kanyang gabi ng paglalakbay. Iisang lugar, iisang bato, ngunit dalawang magkasalungat na kwento. Hindi ito isang kasaysayan sa ibabaw ng isa pa, kundi dalawang banal na kasaysayan na nagbabanggaan sa iisang punto. Isa pang kapanapanabik na detalye ay ang tinatawag na Western Wall. Marami ang naniniwala na ito ay bahagi ng lumang templo ng mga Hudyo. Ngunit ito pala ay natitirang pader ng Temple Mount Complex. Para sa mga Hudyo, ito ang pinakamalapit na lugar kung saan sila maaaring manalangin malapit sa kanilang dating banal na templo. Simbolo ng dalamhati at pag-asa. Para naman sa mga Muslim, ito ang tinatawag na Barak Wall. Kung saan umano itinali ni Muhammad, ang kanyang pakpak ang kabayo, bago siya umakyat sa langit. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang labanan sa Jerusalem. Hindi lang ito tungkol sa teritoryo, ito ay laban para sa kasaysayan mismo. Ngunit ang prophetikong paliwanag tungkol sa katapusan ng alitan, ay hindi mapait. Sa katunayan, bagamat tila imposible, may pag-asa para sa pagkakasundo. Sa kabila ng kasaysayan ng kaguluhan, ipinapakita ng Biblia ang isang nakakagulat na tagpo ng pag-asa. Nang namatay si Abraham, may sinabi ang teksto na napakahalaga. Sinasabi ng Genesis Kapitulo 25 versikulo 9 ang ganito,
At inilibing siya nina Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Heteo. Matapos ang mga dekada ng pagkakahiwalay at hindi pag-uusap, muling nagkita sina Isaac at Ismael, upang ilibing ang kanilang ama. Sa sandaling iyon, sila ay simpleng dalawang anak na nagluluksa. Itinuturing ang kilos na ito bilang isang hudyat para sa mga anak. Isang hula na posibleng kapayapaan. Ayon sa tradisyong Hudyo, ito ay senyales na balang araw, maaaring magkaisa muli ang mga inapo ni Ismael at ni Isaac. Ipinapakita ng libing na ito na, sa kabila ng lahat, hindi tinalikuran ng Diyos si Ismael. At pareho silang nananatiling mga anak ni Abraham. Ang pag-asa ng pagkakasundo, ay nakaugat sa katotohanang parehong pinagpala ng Diyos ang magkapatid. Bagamat kay Isaac ipinagkaloob ang espiritual na tipan, hindi kailanman binawi ang pangako kay Ismael na siya'y gagawing isang dakilang bansa. Sa kasalukuyang panahon, bagamat malayo pa tayo sa ganap na solusyon sa alitan. May ilang pangyayari na itinuturing bilang simula ng pagkakaunawaan, sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim. Sa gitna ng mga balita ng digmaan at tensyon sa Iran, may isang bagay na dati imposibleng mangyari. Isang malinaw na salamin ng libing na iyon, kung saan muling nagkatabi sina Isaac at Ismael. Sa mga nagdaang taon, ilang mga bansang Arabo, kabilang ang United Arab Emirates at Bahrain, ay gumawa ng kakaiba. Nilagdaan nila ang mga kasunduan sa kapayapaan at itinatag ang normal na ugnayan sa Israel. Ang pinakakakaiba at makahulugang bahagi ng mga kasunduang ito ay ang pangalan na kanilang pinili. The Abraham Accords o ang mga kasunduan ni Abraham. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ang makabagong diplomasya ay hindi nakatuon sa gyera, kundi sa pinagsasaluhang ugat. Ang pagkilala na parehong si Abraham ang ama ng mga Hudyo at Muslim. Ito ay isang hayagang pag-amin, na sa kabila ng pagkakaibang teolohikal at politikal. Iisa ang pinagmulan. Isa pang hindi gaanong kilalang halimbawa ng pagkakasundo, ay ang mga pinakamalalim at pinakamystikal na sangay ng parehong pananampalataya. Ang mga kabalista ng Hudaismo at ang mga Sufi ng Islam. Madalas silang nagkakaunawaan at gumagamit ng halos magkaparehong wika. Ang layunin nila ay hindi upang patunayan na ang kanilang relihiyon ang tama, kundi upang ipakita na pareho ang kanilang hinahangad. Ang mawala ang sariling ego upang mapag-isa sa Diyos. Dahil sa iisang layunin, nagsimula silang magsalita ng halos parehong espiritual na wika. Parehong inilalarawan ang Diyos bilang isang walang hanggang liwanag, na hindi kayang maunawaan. At ang tao bilang isang munting alab ng banal na liwanag, na nagnanais bumalik sa pinagmulan nito. Ngunit may inihahain ang Biblia na isang solusyon, na hindi umaasa sa politika o sa kagustuhan ng tao, kundi sa banal na pagkilos ng Diyos. Ito ay ang pagdating ni Jesus. Sa pananampalatayang Kristiyano, si Jesus ay hindi basta propeta lamang, kundi ang tiyak at pangwakas na solusyon sa suliranin ng pagkakahati-hati ng sangkatauhan. Paano tinutugunan ni Jesus ang alitang ito? Ang sentral na ideya ay ito. Hindi pumapanig si Jesus sa pagitan nina Isaac at Ismael. Hindi siya nakikialam upang itaguyod ang isa, at ibagsak ang isa pa. Sa halip na pumili ng panig, lumilikha si Jesus ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang kung saan, ang mga lumang pagkakakilanlan, ay hindi na ang pangunahing sanhi ng pagkakahati. Isinulat ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 14 ang ganito. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, siya ay tumatanggap ng bagong pagkakakilanlan. Na higit pa sa anumang makalupang pinagmulan. Hindi na mahalaga kung siya ay Hudyo o Arabo, inapo ni Isaac o Ismael.
Dahil siya ay kabilang na sa isang bagong espiritual na pamilya. Itinuturo ng Biblia na ito'y tuluyang matutupad sa pagbabalik ni Jesus, ang tinatawag na ikalawang pagparito. Ngunit hindi lamang ito ang hula na nagpapakita kay Kristo bilang tagapamagitan sa alitan ng mga Hudyo at Muslim. Ang propesya tungkol sa prinsipe ng kapayapaan, mula rin sa aklat ni Isaias, ay susi sa pag-unawa sa solas yung iniaalok ng Kristyanismo. Ang titulong ito ay nangangahulugang, hindi dumating si Jesus upang maging isang haring mananakop, kundi upang magdala ng panloob at espiritual na kapayapaan. Sapagkat sa atin ay isinilang ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak, at ang pamahalaan ay mapapasa kanyang balikat. At tatawagan siyang, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. At ang kanyang pamumuno at kapayapaan ay walang hanggan.